Class, di ba may grupo na kayo? Yes, ma'am. For next week, kailangan ninyong mag-report ng inyong assigned topic, gumawa ng slide presentation gamit ang mga larawan, halimbawa at paliwanag. Naintindihan? Yes, ma'am. A few moments later. Damo man nila isang pictures dali. O, ano na lang kopyahon ta? O gani, dala tanan, ikapipaste mo na lang para mahuman na ta. Ngunit sa pagmamadali, nakalimutan nilang igalang ang may akda ng mga larawang kanilang ginamit. 14 hours later. Okay, class, ready na ba kayo? Pwede na ninyong i-present ang inyong mga report. So these are the ways to develop eco-literacy in schools. We can extend our empathy to consider the quality of life of other life. That's all for our report. Maganda naman ang presentation nyo, pero napansin kong kulang o walang credit sa mga larawan nyo. Alam niyo ba ang tungkol sa copyright law? Kapag gumamit kayo ng larawan o kahit anong material na hindi sa inyo, kailangan ninyong humingi ng permiso o maglagay ng tamang kredito upang maiwasan na malabag ang batas. Days later. At dahil doon, natutunan na ng mga estudyante na maglagay ng kredito sa may-ari at maglagay ng references kapag sila ay gagamit ng mga bagay na nasa internet. Naging mas maingat na sila at natutunan nilang pahalagahan ang gawa ng iba. Very good dahil naglagay ng citations and references. And of course, ipagpatuloy ninyo yan sa next ninyo ng mga reports. Magandang umaga, class. Ngayon tapos na kayong pumili ng research topic at objectives ninyo, pwede na ninyong simulang maghanap ng RRL. 20 sources, right? Yes, ma'am. Eventually. Ambot kay Ma'am Abby, nga 20 ka RRLs, giti, mabudayan kita ngita sini. Gani, wala na ta time. Ikapipaste na lang, hindi mang burong mga latain mo. Sige, sige. Yes, tapos na tayo. 3 weeks later. Okay, ipasa na ninyo ang inyong mga RRL and by the way, i-check natin ito sa plagiarism checker. Ito na po, ma'am. Ito na po yung e-copy, ma'am. Okay. Class, I am so disappointed. Marami sa inyo ang hindi gumamit ng citation or references. Alam niyo ba kung anong tawag dyan? Ang tawag dyan ay plagiarism. Hindi pwedeng basta na lang mag-copy-paste. Kailangan i-cite, i-paraphrase, at lagyan ng references. Kaya, ibabalik ko sa inyo ang output ninyo para maulit ninyo at malagyan ng citations at i-paraphrase. Okay? 2 inches later. Simula noon, natuto na ang mga estudyanteng maglagay ng citation at reference sa kanilang mga ginagawa. Mahalagang igalang ang orihinal na may akda dahil ang plagiarism ay isang anyo ng pagnanakaw ng ideya. Several days later. Ma'am, ito na po yung gawa naming may citations na paraphrase at saka may reference. Let us see. Very good. Tandaan ninyo ang mga itinuro ko, ha? Yes, ma'am. Igalang ang gawa ng iba. Maglagay ng tamang kredito. Huwag matakot manaliksi, pero siguraduhin hindi ka nagnanakaw ng ideya. Plagiarism at citation ay hindi mahirap, pero ang kahihiyan sa plagiarism ay habang buhay. Maging responsable. Tandaan, may karapatan ang bawat akda. Igalang natin ito. Sa bawat gawa, mayroong may akda. Sa bawat ideya, may karapatan. Maging responsable. Maging mapanuri. Maging tapat.